Townhouse na along the highway, kaya 3 to 5 minutes lang sa sentro ng 13 Martires, Cavite. Complete amenities at napaka-affordable pa, kaya perfect for your growing family. Check nyo na po ito. Andito po tayo ngayon sa Cabuco, 13 Martires, Cavite. And dito po sa likod ko, ang mga unit na itatayo po natin dito sa Brookstone, ang Astrid Model Unit. So, before po natin ito simulan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga house tour po na i-upload po namin sa aming YouTube channel. At the same time, nasa Facebook din po kami. So, make sure to click, like, and follow para maging updated po kayo sa aming mga bagong postings ng mga bahay po na kagaya po nito. Again, ako po si Carlo Felices, kasama po ang aking team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Homes House Tour. So ayan po, si Brookstone po ay maraming model unit, pero sa ngayon po titignan po natin ang kanilang townhouse, ang Astrid Model Unit. Si Astrid Model Unit po ay meron pong lot area na 50 square meter and floor area po na 45 square meter. So meron po tayong dalawang turnover pagdating po kay Brookstone, ang semi-complete po at bare turnover. Pero ngayon po titignan po natin ang kanilang semi-complete na meron ng mga partition sa second floor for 2 bedrooms. Meron na pong living area, dining area, kitchen, may utility and laundry area. At the same time may parking space na, kaya kompleto na po ang mga spaces nyo sa inyong bahay. So ngayon po, tignan po natin ang kanilang semi-complete. So ayan po, ito na rin po ang ating itsura ng turnover ng unit at ito na po yung pagkakapaint niya sa labas. And kung mapapansin po natin, this is our space for our parking area. Ayan po, napakalaki po. Kahit po kayo po ay naka-SUV, kasyang-kasya po dito ang inyong sasakyan. So tara, pasokin naman po natin ang loob. So ayan, pagkapasok po natin, mapapansin po natin ang ating pintuan ay naka-hardwood na po yan. And bubungad po sa atin ang space natin for the living area. So dito po sa living area natin, mapapansin din po natin, may nakasakit na po dito na naka-ready. Kung kayo po ay maglalagay dito or iba-bracket niyo po ang inyong TV, ready na po yung saksakan niyan. Meron din po tayo dito sa side na po nito. Ngayon, ito rin po ay naka-sliding window na at kasama na po yung screen mosquito net po natin dito sa ating bintana. So, less na po sa mga ipapagawa po ninyo. So, this is the space for the living area, and then mapapansin naman po natin, dito naman po ang ating dining area. So, dito po yung space po na yan. Ngayon, dito po ang ating kitchen countertop, naka-stainless na rin po ito at nakatalis na rin po ito. Meron na rin po silang mga cabinet na pwede nyo pong paglagyan ng kitchen appliances or yung mga kitchen utensils. So dito po sa side na to ang ating service area. Pwede nyo po itong gawing laundry area or utility area. So mapapansin din po natin, meron na po rin saksakan dito na naka-ready. Pwede nyo pong pagsaksakan ng inyong mga or yung washing machine po natin. So tara, pasokin po natin ng loob ulit. Katabi po ng ating kitchen area is yung ating toilet and bath. Dito po sa ating toilet and bath, complete na po ang pagkaka-turnover. Kung ano po ang nakikita nyo, yun na po siya. May tiles na po siya. May toilet, may lavatory, soap holder po. At the same time, may shower na rin po ito. At kung mapapansin po natin sa taas, ayan po, painted na rin po siya. Kapag po ang nakuha nyo po ay semi-complete. Naka-owning na rin po yung ating ventilation dito po sa side po. So tayo po ay naka-PVC plastic na door. Tara, akitin po natin ang second floor. Dito po, pag-akit po natin, mapapansin po natin, solid na po yung pagkagawa natin ng stairs. Kaya po ang ating hagdanan po ay naka-concrete na po yun. At ang ating handrailing naman po ay nakabakal po ng two-wheeler. So tara. So ayan, kung mapapansin po natin, yung mga walls din po natin dito dahil semi-complete ay fully painted na po. And pagkakit po natin ng hagdan, may bubungad po sa atin na bintana rito para sa ating natural light na papasok sa umaga pagkakit po natin ng hagdan. So, dito po sa second floor, meron tayong 2 bedrooms po sa ating semi-complete at may division na po ito nakasama. Makapansin nyo po, ito pong protection po natin sa pagkakit po or dito po sa side po na to, kasama na po ito. So, this is the first bedroom. So, mapapansin po natin, and po, hardwood na rin po ang ating pintuan dito. And meron silang bintana para po sa harapan po ng
bahay. And at the same time, this is the space for your first bedroom. May socket na rin po yan dyan na kompleto. And saktong-sakto po ito. At mamaya po sa model unit natin, makikita nyo po yung mga design na pwede nyo po gawin dito. Dito naman po sa ating master's bedroom, medyo mas malaki siya ng kaunti. And at mapapansin nyo, nandito rin po yung ating bintana para sa likod po. Mapapansin nyo, makikita nyo po yung likod po ng bahay. So this is the space for your master's bedroom. Mapapansin din po natin, no, high ceiling na rin po yung ating mga kisame. Kahit po dun sa baba, naka-high ceiling po siya, kaya nagmumukha pong spacious yung lugar. So tara, tignan naman po natin ang ating mga model unit para makita po tayo ng idea na pwedeng gawin natin sa ating unit. So ngayon po, ito po ang kanilang dress-up model unit para makita po natin yung mga idea na pwede natin gawin sa unit natin kapag na-turn over po sa atin ito. So dito po, nilagyan na po nila ito ng gate dito po para sa ating pagpasokan ng sasakyan. Ito po yung daanan po ng tao. So ito po, nilagyan na rin po nila ng fence sa gilid na to. Sobrang kapal nga po nang nilagay nila para pang ready na rin po pag extension po sa future. So dito po, sa side po na to, tawiring po na po to, no? Naglagay po sila ng landscape. And kasyang-kasya po yung sasakyan. Actually, kung hindi po to kasama po itong mga landscape na to. Pero anyway, ito po yung ginawa nilang design. Pwede nyo po kasing lagyan ito ng little garden. Okay? So dito po sa unit po na ito, nagkataon po ito po ay corner unit. Kaya meron po silang extra space dito po sa gilid na ito. Yan, kapag corner po ang inyong nakuha, ayan po yung mga idea na pwede nyo pong gawin. And medyo na-maximize po nila yung space na ito, no? So tara, pasokin naman po natin ang bahay. So ayan, pagkapasok po natin, makikita nyo po yung mga idea na pwede natin gawin sa ating living area. So, dito po sa ating living area, mapapansin nyo po, naglagay po sila ng couch. And at the same time, meron po silang table po doon sa side po na yun para po lagyanan po ng mga gamit. Pero po, sa mga idea po na pwede natin gawin, pwede po tayong maglagay pa dito ng cabinet sa ilalim nito. And at the same time, pwede nyo pong ilagay dito yung TV po ninyo. So, in this side, naging free up po yung space po nila, no? Nilagyan po nila ito ng mga mirror para po mas maging spacious yung lugar. So, ayan po, katulad po sinabi ko kanina, naka-high ceiling po tayo dito po sa ating unit dito. Kaya po, nagmumukha pong spacious yung ating lugar. In this side, this is what they do sa kanilang dining area. Lagay po sila ng 4-seater po na dining table. So, lagay po sila ng mga paintings. May cabinet din po dito sa side po na to. And, ayan po, nice, simple lang po yung ginawa nilang design. Pero pwede na po natin ito pagkunan ng idea. Ito po yung kanilang kitchen countertop. Wala lang po silang masyadong binago. Naglagay lang po sila ng blinds. Dito po sa side po pala na ito, dito po located ang ating circuit breaker kung saan po yung patayan po ng kuryente sa bawat part po ng ating bahay. So, dito po sa side po na to, punta po tayo sa kanilang service area. In the service area po, kung makapansin po natin, naglagay lang sila ng countertop po dito. And ito yung space natin. May saksakan din po naka-ready dyan in case po na gusto nyo pong maglagay po ng labahan dito or something na pwede nyo pong gamitan. Pwede naman po yun. Pasokin pa natin ulit yung loob. And then po, dito po sa side po na to, ang kanilang toilet and bath. So dito po, wala lang po silang masyadong binago. Naglagay lang po sila ng kortina po dito. And at the same time, mapapansin po natin na naglagay lang po sila ng mirror. So wala na po ito lang po yung changes na ginawa nila. Pero ito na po yung actual turnover niya actually. So tara, tignan po natin ng second floor. Dito po sa hagdan, naglagay lang po sila ng mga binil. Paakit po ng hagdan. So ayan, pag-akit po natin ng second floor, again, naglagay po sila ng mga canvas po dito sa ating gilid para mas magkaroon po ng design yung bahay. Actually po yung space niyo po dito sa gilid po na to, napakalaki pa po nito. Pwede po kayong maglagay ng mga picture po ng inyong family or graduation or something para mas magamit niyo po at ma-design niyo po yung wall po na ito. Dito pa rin po yung ating bintana. Naglagay lang po sila ng table dito po sa side po na to. Pwede po yung paglagyan po ng mga gamit-gamit. So here, ito po ang ating first bedroom. Dito po sa ating first bedroom, pwede po kayo maglagay dito ng double deck kung dalawa po ang inyong anak.
Pero kung isa lang po, ito po, naglagay po sila ng maliit po ng kama. And at the same time, dito po yung kanilang mga cabinet. Ayan, kinulayan lang po ito nila actually ng green. So, sa turnover po nito, puti naman po ito. And, yan po, yung ginawa nila. Simple na design, pero pwede nyo pong papagandahin pag nyo po nakuha ang unit. So, dito po sa side po na to ang ating master's bedroom. So, naglagay po sila ng queen size na kama. And at the same time, nandito lang po sa likod po ng bandang pintuan yung kanilang cabinet. So, ayan po. And, naglagay din po sila mga canvas na mga design sa walls. So, ayan po ang ating mga unit. Pag-usapan naman po natin ang presyo ng unit na ito. So, magkano nga ba ang presyo ng Astrid model unit natin dito sa Brookstone? Nag-start po tayo sa total contract price na 2,955,811 pesos. Meron po tayong 20% na down payment which is 591,162. Meron po tayong reservation fee na 20,000. And good news po, no, may promo discount po tayo ngayon na 60,000. Ang ating total down payment, less na po ang reservation at ang ating promo ay 511,162 pesos. Ang atin naman pong monthly down payment for 24 months ay 21,298. Ang loanable amount po natin kay Pag-ibig, 2,364,649 pesos. At magkakaroon po tayo ng monthly amortization kay Pag-ibig na 15,337. Ang required income po natin, 43,820 pesos. So in case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede naman po ang co-borrower. Pwede nyo po kaming i-message sa number po na makikita nyo sa screen or sa aming page. And at the same time, dito po sa YouTube po namin para maibigay po namin ng further details regarding po dito. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng bahay na merong napakagandang community na with complete amenities along the highway na, kaya napakalapit na po sa ating mga major establishments katulad po ng SM13. 3 to 5 minutes lang po, no, nandun na po kayo. Malapit na rin po ito sa mga hospitals, schools at palengke at mga major establishments po natin. I-check nyo na po ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa aming mga postings ng mga bahay kagaya po nito. Again, maraming salamat po and magandang araw.